babala at saka nagbigay na ng order ang China na banning at hindi parang hindi siya pwede makabisita ng China, siya at ang kanyang pamilya. According to DFA, is this sign of parang unfriendly act on the side of China. So kayo ho bilang isang security analyst, how do you view all of these developments, Doc? Oo, no, kibit-balikat lang naman yan ni Oh, Secretary Teodoro, no? But oo, dito mo makikita, Sir Danny, no? Sana oo, makita ng ating mga kababayan oo, na ganito talaga ang estilo ng Communist Party of China, no? Na kapag hindi nila nagugustuhan ang mga sinasabi ng mga tao, mm, especially ng mga opisyal ng isang bansa, ito'y pinapatawa nila ng ganitong klasing kung inyong mamarapatin, parusa o mm, panggigipit, ano? mm, This is much to be expected, sabi nga ni Secretary Gibo. Maliban kay Presidente, siguro ang pinaka-outspoken talaga sa ating mga government officials ay si Secretary Teodoro, no? mm, He had it coming, kumbaga, no? At mm, sabi nga niya, inaasahan na niya to. At ito ang kapalit, no, nung pagbibigay ng katotohanan, ano, sa mm, nangyayari dito sa Pilipinas, sa ating mm, karagatan, at mm. hindi lang diyan, ano, pati dito na rin sa kalupaan. Okay, pero dapat ho ba, let's say, on the part of the DFA, is this something na valid ba na mag-raise ulit tayo ng diplomatic protest with with China after this move na to ban si Secretary Teodoro and his family to visit China? Alam mo, sovereign right kasi yan ng China, eh, no? Kung sa tingin Okay. nilang yan ay karapatan nila, Oo. maaari nila yang gawin, ano? Okay. Pero gusto ko lang bigyan din, no, na hindi ito nakakatulong dun Oo. sa ugnayan ng Oo. dalawang bansa, no? Alam Mm. naman din nating lahat na Mm. maigting ang pagtatalo ng Pilipinas at saka ng China diyan sa ating mga teritoryo, mga maritime territories. Although medyo malamya o malambot ang paghahayag ng DFA, pero sa pangkabuuan, hindi ito Mm. nakakatulong dun sa confidence building measures, ano? Kung iyong Mm. babalikan, Sir Danny, ano, yung Mm. mga ipinahayag ni Secretary Teodoro Mm. sa Shangri-La Dialogue sa Singapore, ano, Mm. dun ito maaring nagugat, ano? Ang Oo, mga tama. katanungan na binigay kay Secretary Teodoro ay galing din sa mga military officials ng Oo. China. Oo. Ano, at kung titingnan mo yung mga tanong, Sir Danny, leading Ah, questions ang mga ito, no? Yung oo. ina-underscore yung paniniwala ng China at sa ating palagay ay hindi ito makatotohanan. Okay. Sinagot lang to ni Secretary Teodoro, Sir Oo. Danny, ano, at malayang magpahayag din ang China ng kanilang saloobin tungkol dito. Oo. Kasi by way of background, para dun sa ating mga listeners and viewers na hindi masyadong nakuha, no? Ano ba ang pinag-ugatan nito, para at least malaman lang nila, Doc, no? Kasi yung binabanggit ho ni Dr. Sherwin, yung tungkol ho dito sa Shangri-La Dialogue nung late May. Last month lang ho ito. Diyan sa, ang sinabi niya kasi, Teodoro during the summit reportedly criticized yung itong hakbang ng China na nagbigay ng fertilizer at fuel aid sa Pilipinas sa harap nitong oil crisis na sabi niya is part of parang sugar coat, no, at it doesn't cut the yung kanilang yung mustard, yun ang sabi niya, so yung Beijing's relentless aggression in the West Philippine Sea. So parang sarcastic na in a way na parang pinahiya, no, ang China in connection with this remarks, 'di ba? Dr. Sherwin, tama ba yung pagkaka-describe ko? Tama yan, Sir Danny, Oh. no? Pero Oh. dagdagan ko rin lang, ano? Oo. During the open forum kasi, may mga nagtanong na mga Mm. Chinese military officials kay Secretary Teodoro tungkol dun sa ginagawa ng Pilipinas sa pag-violate nung tinatawag nilang 2002 Code of Conduct, no, na ginawa Mm. dyan sa South China Sea, no? Mm. Ito'y mariin na pinabulaanan ni Secretary Teodoro at Mm. he rightly pointed out na hindi Mm. ang Pilipinas ang nagva-violate nito, no? Sa the mere fact na Mm. nagtayo ang China ng mga base militar Structures, dyan oo. sa West Philippine Sea, dyan sa South China Sea. Ito'y Oo. gross violation ng 2002 agreement. Ano? Ito yung diniin ni Secretary Teodoro at malamang hindi ito nagustuhan ng China, no, dahil talagang Oo. parang sinampal sila dun sa Shangri-La Dialogue, no, at ibinida na ni Secretary Teodoro na ang Pilipinas nga ang Oo. nag-aabide dito sa mga rules na to, at sinabi nga niya na panggulo lang talaga itong China na nasa labas naman ng ASEAN, ano, at ito ang pinagmumulan ng maraming disagreement dito Mm. sa pagbabalangkas ng tinatawag na Code of Conduct.
Kaya nga dapat to, ma-approve na itong Code of Conduct na hindi natuloy nitong ASEAN eh. Tama ba, Doc? Malabo yan. Malabo yan, Sir para Danny, at no? least yung kilalanin ng mga ibang ASEAN community para at least mas malakas yung ating international support. Alam Diba? mo, Sir Danny, no? Medyo hindi ako optimistic pagdating dyan sa Code of Conduct, ano? Okay. Dahil nga ang Pilipinas talaga pinupush yan, ang Vietnam pinupush yan, ano? Kaya lang napakalakas ng political and economic pressure ng China dito sa China. mga ibang ASEAN states Tama, katulad oo. ng Malaysia, ng Oo. Cambodia. Ito yung mga ginagamit ng China ng mga proxy, no, para hindi matuloy yung Code of Conduct na yan, ano? At pinapalabas lang ng China na ang Pilipinas ang totoong nagiging dahilan diyan, pero ang katotohanan diyan ay sila talaga yung kumbaga panggulo, yung nagdi-delay sa buong proseso at ayaw nga nilang magkaroon ng Code of Conduct diyan dahil patuloy naman ang kanilang pag-build at pag-occupy ng mga positions diyan sa West Philippine Sea at saka sa South China Sea. Kaya nga eh. So bago ko bitawan, hindi ko rin makalimutan kasi tungkol na rin dahil kayo na rin isang political science at saka development studies 'di ba, expert. Yung tungkol sa nangyayari sa Senado natin dito, 'di ba? Hopefully magkakaroon daw ng special session. Ang balita ay mukhang a-attend na si Senator Joel Villanueva and this will settle the issue of the Senate presidency kung meron ng 13 ang itong block ho ni Senator Gatchalian. So, welcome development ito, Sir Danny, ano? Kung Oo. talagang totoo yung report na yon, Oo. doon mo makikita na talagang dapat gumamit tayo ng mga pamamaraan, ano, na para ma-convince yung ating mga senador na itong current na instability sa ating politika, no, lalong-lalo na diyan sa nangyayari sa Senado, ay hindi katanggap-tanggap, no? Kailangan makita na nila na no, aside from delayed yung business ng Senado, no? Kitang-kita ng ating mga kababayan na talagang may pinagtatakpan lang o may gustong agenda. Itong ibang mga politiko natin, ano, obvious naman, Sir Danny, no, na ayaw, talagang gusto lang nilang i-delay yung impeachment Tama, ng ating oo. Vice President. Oo. Sa ganitong pamamaraan na sana ay matauhan na rin itong mga ibang senador na nandun sa kabilang kampo. No? Wala namang masama kung mag-impeachment tayo dahil ito ay pagkakataon din ng Vice President para ipagtanggol ang kanyang sarili. Ito sana ang manaig, yung rule of law sana ang manaig. Kaya ko'y nag-agree dun sa special session na ipapatawag na ating Tama. Presidente. Oo. So for now, gusto nyo rin, let's say, in terms of, yun na nga, yung time na sinasabi July 6 ang formal impeachment trial at saka sa June 18 yata yung pre-trial, dapat matuloy na para at least yung issue ng pananagutan masagot. Definitely, you know, we need to hold our public officials accountable, and at the same time, this is a venue, Sir Danny, no, dapat ipagtanggol din ng mga ating mga public officials ni Vice President Duterte yung kanyang sarili, no, hindi naman pwedeng puro press release lang. May karapatan ng taong bayan upang malaman ng katotohanan at kung may ipipresenta ng Vice President ang kanyang panig at ito'y kapani-paniwala, no? She deserves that, ano? Dapat ito matuldukan na, kumbaga, at hindi manaig yung kaguluhan, no? Dapat rule of law. Meron tayong mga batas at ang mga batas na to ay nandyan para maging accountable ang ating mga public officials. So Okay. ito lamang simpleng-simple palagay ko ang dapat manaig dito, Sir Danny. Okay. Nako, Doc, maraming salamat to sa ibinahagi ninyo at kinapos na tayo sa oras pero at least very helpful ho yun, yung mga tips na at saka yung mga insights na binigay nyo. Salamat po. Salamat po, Sir Danny. Mabuhay po kayo. Mabuhay din ho. Yan ho si Dr. Sherwin Ona, Security Analyst ho siya, Associate Professor ng Political Science and Development Studies mula dyan sa De La Salle University. Abay, ang bilis ng oras ho. Ako po si Danny Buenafe. Bukas magkita ulit tayo dito sa programang Kabayan. Susunod na ho, nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos. Bye-bye. See you tomorrow.